Isa akong Pilipina na nakatira sa Brazil. So, nag-asawa ko ng isang Brazilian. So, ang buhay namin dito is simpleng-simple lang. Hindi po kami mayaman. Ang buhay namin dito is trabaho, enjoy ng buhay, mag-pay ng bills, taxes, at kung ano-ano pa. So, nabuhay kami ng simple, hindi po marangyang aming buhay. At dito guys, sa apartment namin is, dahil sa before guys, is na umuupa lang kami ng apartment, is nahirapan din kami sa pagbabayad noon monthly. Kasi ang monthly na binabayaran namin noon before is mga 3,000 plus. 3,600 lahat monthly na yun guys ha. Ay, ang tinitirhan kasi namin guys, isang Airbnb na fully furnished na po siya. May internet, may mga furnitures, at kung ano-ano pa. Ang kailangan mo lang dalhin is yung sarili mo at yung mga damit mo. Dahil sa nakita namin na nahihirapan na kami magbayad, na every month nagbabayad na lang kami, bakit hindi kami bumili ng apartment na sarili namin. Marami kami hinanap na apartment at hindi nagustuhan ng aking asawa, lahat ng yun. Kasi yung mga apartment namin na nakita namin guys is mga 300,000 plus, tapos maliliit pa yung mga kwarto, hindi masyadong malalaki, tapos napakamahal po niya, no? At itong apartment namin guys is nagustuhan ng aking asawa dahil sobrang linis po niya. Nung nakita naming dalawa is walang masyadong gamit, malinis yung floor, yung table, sobrang linis talaga niya at nagustuhan ng aking asawa. Meron kaming nagustuhang apartment din guys before noon. 3 kwarto siya, tapos isang banyo, at mga 300,000 plus mahigit yun. So, dahil nagustuhan ng asawa ko, yun sana ang bibilhin namin. Kaso yung may-ari ng apartment is parang pabago-bago yung isip niya na ibibenta ba niya o hindi, ibibenta ba niya o hindi. Kasi kailangan ng asawa ko pumunta sa Jumerica at kunin yung pera doon. So, hindi na nakapag-antay yung lalaki na sa asawa ko na bayaran yung apartment niya kasi binibenta nga nila. Yun pala, hindi na pala nila binibenta guys. Nagbago na ang isip nilang dalawang mag-asawa. So, itong apartment na to ang aming napili. Ano lang siya guys, 2 room, isang banyo, isang lounge area, dining area, at kitchen area. At saka meron din siyang balcony. Sobrang simple lang ng apartment namin guys. Wala pa kami masyadong nabago dito kasi nung lumipat kami is busy kami at saka very tight kami sa pera, no? Namumroblema din kami sa pera guys. Hindi naman kami bilyonaryo na pensyonado ng gobyerno na every month kahit hindi kami magtrabaho is may pera kami. Ganyan ang buhay namin guys, no? Parang kailangan mong kumayod ng kumayod hanggang nabubuhay ka. Kasi yung asawa ko guys is kahit papaano is masipag naman magtrabaho yan. Basta ang kailangan lang niya is mag-budget kami, mag-budget sa mga dapat i-budget at mag-savings na rin. Kasi guys, dumarating din ang araw na tumatanda na tayo, kaya kailangan nating isipin yung life natin pagtanda natin. So, dahil nakabili na kami ng apartment na fully furnished, is hindi na kami nabibigatan sa pagbabayad ng renta. Pero every month guys, is may binabayaran kami dito sa apartment namin na 400 plus. Kasi pag nakatira ka sa isang condo, is magbabayad ka ng mga maintenance ng condo in case na nasira yung gate, kailangan ipaayos, at lahat ng mga taong nakatira dito sa condo is mag-half-half ng bayad. So, hindi po automatic na ikaw lang ang magbabayad nun. At saka guys, may mga tao rin naglilinis sa labas ng condo namin. Like sa mga gardening area, nagwawalis sila. Mini-maintain nila yung condo na malinis. At yung mga may camera din, na may mga security, at lahat po yun is kami nagbabayad. So, 400 plus ang binabayaran namin every month na po yun. So, hindi ka talaga pwede guys mag-stop sa pagtatrabaho dito. Kasi sobrang hirap.
walang magbabayad ng bills mo, walang tutulong sa iyo. Kasi dito guys, regarding sa pera, walang pakialam yung mga family nila dito, no. Mga magulang o mga kapatid, hindi kanila tutulungan. Kasi yung mga kapatid naman ng asawa ko guys, is simply din ang kanilang mga pamumuhay. Nagtatrabaho din sila para magbayad ng mga bills nila, mga pagkain nila, at kung ano-ano pa. So, hindi mo talaga sila mahihinga ng tulong. Ang nanay naman niya guys, hindi mo rin mahingan ng tulong kasi yung nakukuhang pera lang naman ng nanay niya is yung pension monthly na nanggaling sa asawa niyang namatay at yung pension niya din. So yung nanay niya guys dito is hindi rin nanghihingi ng pera sa mga anak niya. Kasi dito guys, ang mga anak is hindi pension plan, no? Na hindi katulad sa Pilipinas na hinihinga natin ng pera yung mga anak natin pag wala tayong pera. Kaya marami kasing mga anak na hindi umaasenso kasi sa ganyang kalakaran dito sa Pilipinas na kahit naghihirap ka, basta marami kang anak, on the go ka na kasi baka may anak kang yumaman bigla, makapag-asawa na matandang mayaman na madaling mamatay, edi tiba-tiba ang buong pamilya sa kayamanan ng matandang namatay. So, ganyan kasi ang isip natin mga Pilipina, no? Kaya umaasa tayo sa pera ng mga anak natin, which is mali naman yun guys, no? Hindi tayo pwedeng umasa lagi sa pera ng ating mga anak kasi tayo naman guys, may kanya-kanya tayong problema, no? At sana kahit pag yung mga anak mo, pag may problema, pag humingi ng tulong sa iyo, matulungan nyo rin. Kasi guys, hindi naman pwede na take ka lang ng take. Kailangan mo rin mag-give. Ganon ang buhay guys, no? So ayan, naghahanap na ako dyan ng makakain namin mga vegetables na kailangang iluto kasi guys, dito sa bahay namin, nasisiraan kami ng vegetables talaga pag hindi ako ang nagluluto. Kasi before kasi guys, nung nagkasakit ako, nilagdat ako ng bonggang-bongga. Hindi talaga ako nagluluto, nanghihina yung katawan ko. Yung asawa ko, hindi masyadong nagluluto kasi may trabaho siya, may iniisip din siya. So talagang ang dami kong naitapong mga food. Minsan nagtapon din ako ng isang plastic ng hotdog guys kasi sobrang tagal na niya at yung hotdog talagang may moist na siya, yung may mga white na siya, so itinapon ko na rin. At dito guys kasi pag expired na yung pagkain, yung food mo is itatapon ko na talaga. Hindi pwedeng kumain ng expiry food ang lola ninyo kasi pihika ng aking tiyan. Naging pihika ng aking tiyan nung naoperahan ako. So, iba yung body ko na ngayon. May mga nararamdamang kakaiba na. Pero sa awa ng Diyos, nawala ang sakit kong cancer kasi pinagamot ako ng aking asawa. At mahal na mahal ko ang aking asawa dahil hindi siya nagdalawang isip na ipagamot ako. Kasi guys, may mga asawa din guys na ganyan, no? Na hindi ka ipapagamot kahit na alam niyang may sakit ka. Ipupunta ka na lang sa public at mag-aantay ka ng ilang buwan. So, sa pag-aasawa kasi guys, is swerte-swertihan lang yan. May mga taong minamalas at may mga taong siniswerte. So, yung asawa kasi pinagamot niya ako. Nung natapos yung operasyon guys, yung katawan ko parang lantang gulay na nanghihina. Sobrang hinang-hina talaga ako nun. Halos hindi ako makatayo ng tuwid. Pakuba akong tumayo at hindi ako nakakaligo mag-isa. Sa tuwing pinapaliguan ako ng asawa ko ng matagal na nakatayo ako, sobrang hinang-hina yung katawan ko. Sa mga ilang days lang is mga nakarecover na rin ang lola ninyo. So, nawala yung mga sinulid sa tiyan ko, sa puson ko, na yun ang hinati ng doktor para matanggal yung cancer sa loob ng katawan ko. So, naging normal lang ang buhay ko, pero hindi ibig sabihin na wala na is hindi na ako magpapacheck up. Kailangan ko pa rin magpa-check up. So, minsan kasi guys, ang pinupuntahan kasi namin before is private, no? So, kailangan mong magbayad kailangan mong bayarang lahat ng mga check-up, mga ganyan. Sinasabi ko rin sa asawa ko na may public naman sila dito, no? Na hindi mo na kailangan magbayad. Pupunta ka lang doon, sabihin mo yung problema ng katawan mo at sila nang bahala sa'yo. Dito guys, ang maganda lang dito is yung medication nila, no? Kahit na sobrang dami ng taxes na binabayaran mo,
is medication ang pinakamaganda rito guys, kasi may public hospital sila rito na pwede kang makakuha ng libreng gamutan. At ayan na nga guys, itong apartment namin nakikita nyo, hindi naman siya masyadong malaki. May kusina kami, tapos may hati lang siya sa gitna, at yung isa sa kabila is ang lounge area kung saan doon ako umuupo. So ayan, nagluluto lang ako ng beef na giniling na beef na nilagyan ko lang ng vegetables. So hindi talaga ako marunong magluto guys, no? Pero nasasanay na hanggang masanay. Ayun, natutong magluto ang lola ninyo. Pero may mga food talaga na hindi ko alam lutuin. Pero pag hindi ko naman siya alam lutuin is pinapanood ko sa TikTok at doon ako nagche-check kung paano lutuin yung food. At saka guys, mahilig din akong mag-bake. Nagbe-bake na ako ng mga cake. Before, hindi ko alam mag-bake, no? Pero ngayon is nagbe-bake na tayo ng mga cake. At saka guys, yung pagbe-bake ko pala guys is mga experiment ko lang yun, no? So, at saka yung pagbe-bake ko guys is walang tansya-tansya. Ay walang mga measure, tansya lang talaga siya. Pero kinakalabasan ng pagbe-bake ko is sobrang sarap. Nagugustuhan ng asawa ko. Kasi yung asawa ko kasi guys is mahilig sa dessert. So minsan pagkakain siya dapat may dessert. So naggagawa ako ng dessert para sa kanya. So depende naman talaga sa mood ko yun, no. Pag minsan nasa mood ako magbe-bake ako. Pero pag wala sa mood, wala. So ayan lang guys, sana nagustuhan ninyo ang aking simple life story here in Brazil. Bye!